talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, bawal. Cut! Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo baby ng Super Nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha, kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras to 9 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH.
DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Webes. Ngayon po ay August 27, 2026. Sa ating pong headline, sigit 100. Ani na po katao patay sa flash floods dyan po sa bansang Nepal. Flash flood sa Nepal, walang Pinoy na nadamay. Sitwasyon patuloy na sinusubaybayan ng Malacanang. Budget insertion sa 2027 national budget, hindi raw ho papayagan ng Senado. CCTV footage ng Ateneo shooting, hawak na ng NBI. Umapila sa eskwelahan, pamilya ng biktima na makipagtulungan. Paghambing sa mga pambansang bayani kay Mary Grace Piatos at iba pang alias. Isa raw insulto. Pulisya, patuloy na sinisiyasat ang security concern sa Lasal, Green Hills. Highway Patrol Group BOC incident, tinawag na isolated case ng Philippine National Police. Pagsasaka, binaril, patay sa Tabuk City sa Kalinga. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, hindi raw po baba sa may 100. 6 na po kataong bilang ng napaulat na namatay dahil po sa malawakan at biglang pagbaha at mudslide sa Himalayan border dyan po sa bansang Nepal at maging sa Tibet. Ayon po sa mga report ng international media, higit sa may 300 o 400 na mga dayuhan mula sa India, Amerika, Australia, United Kingdom at iba pang mga bansang umano'y nawawala dahil naman sa naturang biglang pagbaha. Posible manong nagmula ang flash flood at mudslide sa ice rock avalanche bunsod ng lindol sa Lendekola River sa Nepal. Kumalat ngayong online ng video at mga CCTV footage ang naturang kagimbal-gimbal na pangyayari kung saan makikita po ang pagtangay ng mga rumargasang putik sa mga tao at pagkasira ng mga establishmento, tinangay ang iba't ibang mga sasakyan at iba pang mga infrastruktura sa naturang lugar. Nangako naman ng Amerika, China, ang European Union at bansang India na magbibigay ng tulong at magpapadala ng relief supplies dyan po sa bansang Nepal. Pansamantalang online ang klase sa Lasal, Green Hills sa Mandaluyong City para sa preschool to grade 12 kabilang ang alternative education ngayong Huwebes, August 27. Sa anunsyo ng paaralan, ito ay dahil sa security concern na na-monitor kagabi kaya kinailangan munang sumailalim sa safety protocol at on-site investigation ng paaralan bago makapasok ang mga estudyante. Mananatili ang online mode of learning para sa mga nasabing grade levels hanggang sa araw ng bukas, Biyernes, August 28 habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa naturang banta. Samantala naman, hindi makatarungan ang ginawang pagkukumpara ni Senador Robin Hood Padilla sa mga pangalang Mary Grace Piatos sa mga pambansang bayani na gumamit ho ng mga alias. Ipumpahig naman ni Congressman Zia Alonto Adyong sa ginawang paghambing ni Padilla sa mga pangalan sa acknowledgement receipt sa mga alias na mga bayani noon. Paliwanag po ni Congressman Adyong, baka raw bumangon sa mga libingan ng patay ang mga national hero kapag narinig nila ang paliwanag ni Padilla. Sa impeachment trial, kahapon ikinatwiran ni Padilla na walang mali sa muli paggamit ng alias dahil sa mismong si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ay gumamit daw nito
Subalit ayon po kay Adyong, malayo ito dahil naman sa usapin ngayon ay ang hindi tamang paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagbukas na ng leptospirosis fast lane ang 33 BOH hospital sa bansa. Kaugnay sa paglobo ng kaso ng naturang karamdaman, kabilang dito ang mga BOH hospital sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley at maging sa Central Luzon. Magpapatupad na rin ng surge capacity management ang DOH para masiguro na sapat pa rin ang mga kama at medisina para sa mga pasyenteng kailangang i-admit ba. Una rito, nagbabala na ang DOH na maaaring mag-peak ang surge o pag-sipa ng leptospirosis cases sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Ito'y dahil mayroong 5 hanggang 15 araw na incubation period ang naturang karamdaman bago maglabasan ang simptomas nito. Kabilang rito, mataas na lagnat, matinding pananakit na ulo, pananakit ng katawan, pamumula ng mata, pagsusuka at antal sa iba't ibang bahagi ng katawan. Iginit po ng pambansang pulisya na isolated lamang ang napaulat na komprontasyon ng nilang mga tauhan sa Bureau of Customs. Ito po ay kahit may impormasyong bata raw ng politiko. Ang mga tauhan ng Highway Patrol Group na sinibak makarang reklamo ng Customs sa isang operasyon sa may Santa Maria, Bulacan. Ayon po kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, ipinagutos na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsisiyasat sa naturang insidente. Ito pa alinsunod sa pahayag naman ng Malacanang na kailangan daw maparusahan sakali mapag-alamang nagkaroon ng pagkukulang. Inagpa ni Ko walang excuse ang PNP, subalit premature pa para malaman kung kaninong pahayag ang paniniwalaan ng mga otoridad. Ininspeksyon nila DPWH Secretary Vince Dizon at NLEX Corporation of President Luis Reñon ang drainage system sa kaba ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Kasunod ito na paggapaw ng creek sa lugar at nagdulot ng hanggang bewang na baha sa EDSA Balintawak noong nakalipas na linggo na nagdulot pa ng matinding trapiko. Ayon kay Dizon, critical na solusyon para dito ang pagpapatayo ng malaking detention basin, kasabay na rin ang pagpalaki ng pumping stations na target matapos sa susunod na taon. Humingi naman ng tulong si Dizon sa QC-LGU para sa hamon niya kaugnay ng right of way para agad na matapos ang naturang proyekto. Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Doctor of Laws honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ito po'y kasabay ng ika-58 commencement exercises ng PLM kung saan kinilala ng pamantasan ang umuniyang bag ng Marcos administration sa larangan po ng edukasyon at pagunlad ng ating bansa. Gayon din ang pagsusulong ng kanyang liderato sa serbisyo publiko, responsableng pamahala at rule of law. Samantala, labas na tayo ng ating impilan. Malacanang iniulat na walang Pilipino na apektuhan sa flash flood sa Nepal, pero patuloy pang sinusubaybayan ang sitwasyon sa nabanggit na bansa. Ibalita mo yan na Rich number 4, Miss Let Narciso Marinlet. Romel Ray, ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring flash flood sa Nepal na ikinasawi ng daan-daang katao. Kay Palace Press Officer Pierre Castro, dasal ng Pangulo ang pagbuti ng kalagayan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay nito iniulat ni Castro na walang natanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs na may Pilipinong nadamay sa flash flood sa Nepal. Hanggang kaninang umaga ay wala anyang naitatalang Filipino casualty sa naturang trahedya. Pero patuloy umanong sumusubaybay at nakikipag-ugnayan ang pamahalaan para sa karagdagang updates mula sa Nepal. Binanggit ng DFA na mayroong 128 Pilipino sa Nepal na karamihan ay kababaihang na kapangasawa ng Nepalese. Nabatid naman mula sa Overseas Workers Welfare Administration na may 18 overseas Filipino workers sa Nepal. Pakinggan natin si Yusek Castro. As of now, ay wala pa po na naibabalita na may naapektuhan po na ating mga kababayan. Pero ang pamahalaan po, ang administrasyon, sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang
ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal. Si Palas Press Officer Claire Castro. Ito si Leat Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Ms. Led. Samantala naman, yung daw pong budget insertion sa 2027 national budget, hindi raw po papayagan ayon po yan sa isang senador. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, nagbigay katiyakan si Senador J.B. Ejercito bilang chairman ng Senate Committee on Finance na walang mangyayaring insertion sa pagtalakay sa 7.2 trillion pesos proposed 2027 national budget. Sa pagsisimula ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing, binigyang din ni Ejercito na bawat sentimo na ilalaan ay kanilang babantayan. Dahil sa nangyaring kontrobersiya sa flood control, kailangan matiyak na malinaw ang accountability. Ang mga amendment ay lahat ilahad sa plenary para pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICAM ay wala ng insertion. Ako din si Ejercito na lahat ng mga reforma na sinimulan ni ngayon ay Senate President Sherwin Gatchalian na siyang Finance Committee Chairman noong nakaraang taon ay kanyang ipagpapatuloy kasama ng live streaming ng mga deliberations upang masuwebren ng ating mga kababayan. Bukas din ito sa partisipasyon ng mga people's organizations at non-government organizations o NGOs. Sabi ni Ejercito, ang tanging sagutin lang naman ng mga ahensya ng pamahalaan na haharap sa kanila sa budget hearing ay kung paano gastusin ang tamang pondo at ito ba ay kailangan. Diin ng senador, kailangan nilang makuha muli ang tiwala ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng budget matapos mabahiran sa issue ng flood control scandal. Narito si Senador J.B. Ejercito. Iwawaksi natin ang pagwawaldas, susuriin ang bawat programa at sisiyasatin ang bawat ahensya. Dahil back to basics, dapat may pananagutan sa bawat piso at bawat sentimo ang ginagastos ng gobyerno. Sarat naman naging kontrobersya, lalo na sa mga questionable flood control projects. Hindi pwedeng maging business as usual na lamang ang ating budget process. We must learn from our mistakes. We must earn back the public's trust, and we must restore the integrity of this sacred mandate. Here's how we can make this happen. Any individual amendments should be made on the floor during budget deliberations and debates. Full stop. Babantayan at ipagbabawal na natin ang anumang last-minute insertions sa Bicameral Conference Committee. Si Senador J.B. Ejercito, kabilang sa mga dumakadalo sa DBCC briefing, sina Finance Secretary Frederick Go, Budget Secretary Kim De Leon, DepDep Secretary Arsenio Balisacan at kanina ay si BSP Governor Eli Remolona. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mababang kapulungan ng Kongreso, Robin Padilla Law dapat mamiyandaan dahil bailable ang illegal possession at loose firearms sa ilalim ng batas. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky, magandang hapon. Magandang hapon, Romel at Ray. Hinihingi ng Department of Interior and Local Government ang tulong ng Kongreso para ma-repeal ang Robin Padilla Law at gawing non-bailable ang illegal possession of firearms. Ang request ay pinarating ni DILG Secretary John Vic Remulla sa briefing ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng ahensya para sa 2027. Ang kay Remulla, tumaas ang datos sa mga insidente ng krimen dahil bailable offense o nakapagpapiyansa ang sangkot sa krimen. Sabi ni Remulla, dapat higpitan ang pag-iingat ng mga armas sa harap ng pinakauling mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Apela rin ni Remulla sa Kamara na magpatibay ng batas para makasuhan ng mga gun owners na pabaya sa pag-iingat o pagtatago ng kanilang mga armas. Dahil dito, sinabi ni Remulla na mga ilangan naman ng dagdag na pondo ang Bureau of Jail Management and Penology na nasa ilalim ng DILG dahil darami ang mga makukulong sa kasong illegal possession of firearms. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagtatanong ni Manila Representative Rolando Valeriano. If we do repeal the Robin Padilla Law, and I hope that this distinguished body acts on it, I would request that you add additional funds for the BJNP to enhance their facilities because
the loose firearms in this country are prevalent, and if we catch them, it will be non-bailable. So we will need more room in our jails. Pag na-repeal yan, mapupuno natin yung BJMP. If we are 200 capacity, baka mag 300% capacity tayo, sir. Yeah. Samantala, umaabot naman sa 332 billion pesos ang panukalang budget ng DILG sa 2027. Ako si Milky Gunahan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Milky. Samantala naman, Philippine Embassy sa DC nagpaalala daw po sa mga Filipino national sa Amerika na tiyaking compliant ang visa sa US Immigration at visa policies matapos ang anunsyo ng pagbawi sa may 200,000 visas ng mga dayuhan sa Amerika. Ating alamin sa report ni RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. sa mga Filipino nationals na nasa Amerika ukol sa mga bagong developments sa U.S. immigration at visa policies nito at siguraduhin compliance sa mga applicable U.S. immigration laws ang hawak nilang mga visas habang nasa bansa. Itong abiso ng embahada matapos i-anunsyo ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump na naghahanda na silang bawiin ang mga business at tourism visas na aabot sa 200,000 na mga dayuhan na nag-apply o humihingi ng asylum status sa Amerika. Sa sandaling mangyari ito, pinaniniwalaang ito na ang pinakamalawak na single mass revocation o pagbawi ng visa sa kasaysayan ng Amerika. Dahil dito inaasahang i-anunsyo ng State Department sa mga susunod na linggo ang pagbawi ng mga B1 at B2 visas na in-issue sa pagitan ng mga taong 2016 hanggang 2026 kung saan ang mga holders nito ay humihingi o nag-a-apply ng asylum. Ayon sa mga ulat, ang naturang aksyon ay gagawin sa koordinasyon ng Department of Homeland Security. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, inuudyo kanila mga Filipino nationals na may issue o concern sa kanilang kasalukuyang immigration status na kumonsulta agad sa isang kwalipikadong U.S. immigration attorney o accredited legal service provider upang makakuha ng tamang gabay. Nagpaalala rin ng Embahada sa Filipino community sa Amerika na ang mga immigration cases ay hinahawakan ng mga appropriate U.S. authorities base sa sirkumstansya ng bawat kaso. Kung may mga katanungan o para sa mga emergency consular assistance at assistance to nationals o ATN concerns, sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Washington na maaaring tumawag sa 202-368-2767 o pwede rin sa 202-769-8049 o magpadala ng email sa atn@phembassy-us.org. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, CCTV footages ng Ateneo school shooting. Hawak na ng NBI. Mapila sa paaralan, pamilya ng biktima na makipagtulungan sa investigasyon. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Hawak na Lakay Romel ng National Bureau of Investigation yung kopya ng CCTV footages ng pamamaril ng 14 anyos na grade 8 students sa Ateneo de Zamboanga noong August 18. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nare-review na nila ito bilang bahagi ng isinasagawa nilang parallel investigation. Personal anya niyang nasilip yung CCTV footage pero nag-iwan ito ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Inimok ng direktor yung pamunuan ng paaralan na malinaw na makipagtulungan sa investigasyon, yun din sa pamilya ng mga biktima. Idiniin niya na hamon sa pagsisiyasat na biktima rin yung mismong perpetrator sa pamamaril. Kaya ang lumalabas, sabi ni Matibag, ang maaari na lamang na maging responsable sa insidente yung may-ari ng baril na ginamit at kung ano yung safety protocol na ipinatutupad ng eskwelahan. Tinutunto na anya ng Bureau yung mga miyembro ng napasok nilang group chat ng mga groomer ng minor de edad o nang hihikayat sa kanila na gumawa ng karahasan. Pinayuhan niya yung mga magulang, bantayan yung kanilang anak sa paggamit ng kanilang gadget dahil ito yung paraan ng online groomers para ma-influensyahan yung mga kabataan ngayon. Kasalukuyang nasa Singapore si Matibag kasama yung mga opisyal mula sa Office of the President, Office of the Speaker, DICT,
gayon din sa CICC upang makipagpulong sa Meta officials. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle. Samantala, pulisya patuloy daw po na sinisiyasat ang security concern sa Lasal, Green Hills. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray at Romel, nandito pa rin tayo sa Lasal, Green Hills, sa lungsod ng Mandaluyong kung saan patuloy nga sinusuri ay iba't ibang unit ng Philippine National Police ang umano'y security concern. Pinangunahan ni Eastern Police District Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. at Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Reynan Patam itong nagpapatuloy na inspeksyon sa loob ng paaralan. Maliban sa local police, dumating din dito ang National Support Units ng Campo Crame, at Cybercrime Group o ACG at ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Maliban sa pahayag ni Patam na ongoing itong assessment sa loob, tikom pa ang bibig ng otoridad sa mga oras na ito. Nauna nang sinabi at kinumpirma ng pamunuan ng Lasal Green Hills na tukoy na nilang source o pinanggagalingan nitong banta. Pero bilang pag-iingat, nagpatupad muna sila ng online classes hanggang bukas, araw ng Biyernes, para sa lahat ng atas mula kinder hanggang grade 12. Bago ang pagkakabulabog itong Lasal Green Hills, mabulitan nagkaroon nga rin ng pamarin sa loob ng isang pang-private school, itong Ateneo de Zamboanga. Sa bahagi ng PNP, kanina nang tinapos ang investigasyon kung saan nagsumiti na sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa ama na estudyanteng na Maril na nabanggit sa paaralan sa Zamboanga. Ayon sa PNP, nakitaan ng kapabayaan ang ama ng grade 8 shooter sa pagtatago ng baril. Aliban dito, naharap din sa parehong reklamo ang isang school security personnel sa Zamboanga dahil sa security gaps na naging dahilan upang maipuslit ang baril sa loob ng paaralan. Mayiging sinuri ng Special Investigation Task Group ng pulisya ang mga CCTV footage, physical at digital evidence, maging school records at firearm-related evidence upang makumpleto ng tuluyan ang kanilang investigasyon. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahalagang flood control projects na paggagamitan ng 1 billion pesos fund ng UP NOAA Center inilatag. Alamin natin ang detalye. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, kasado na ng UP Resilience Institute NOAA Center kung saan nilalaan ang 1 bilyong pisong budget para harapin ang hamon ng malawakang pagbaha sa bansa. Ito ang inilatag sa press conference na pinangunahan ni UP President Angelo Jimenez at Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Kabilang sa proyekto, ang high-resolution mapping ng mga ilog na mayroong 1x1 meter resolution at suporta sa Oplan kontrabaha kasamang DPWH, MMDA, iba't ibang mga local government units at pribadong sektor. Isasagawa rin ang simulation ng malalaking detention basins, LiDAR drone surveys kasama ang state universities at pagtukoy sa mga nakatagong daluyan ng tubig. Maglulunsad din ng native tree mapping, sediment assessment at nature-based solutions gaya ng wetland restoration at urban greening gamit ang artificial intelligence para sa early warning. Tiniyak ng UP na bawat gastos ay may transparency, audit at measurable output sa alinsunod sa Republic Act 9500 upang gawing mas ligtas at matatag ang mga komunidad laban sa mga pagbaha. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Samantala, bilang daw po ng mga naresto kaugnay ng BARM parliamentary election, abay umabot na raw po sa higit 20. Report mula kay Miss Manila Girl, RH9, Tina Nolasco. Miss Tina. Nakairebalo na nga sa 22 individual ang naaresto kaugnay ng BARM parliamentary election. Sa pinakauling datos na inilabas ng Philippine National Police at Commission on Election o COMELEC, karamihan sa mga naaresto ay dahil sa paglabag sa gun ban kung saan 31 armas ang nakumpiska mula July 16 hanggang August 27. Kabilang sa mga nakumpiska ay 7 ring pampasabog at 117 mga bala. Samantala, umabot naman sa kabuang 27,499 COMELEC checkpoints ang naipatupad sa rehiyon upang panatilihin ang kapayapaan sa BARM. Ito si Manila Girl, RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Tina. Samantala, halos kalating milyong piso ang halaga ng shabu pasapat naman sa bypass sa Las Piñas City. At naroon natin kasamang si RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, lakay Ray, hima sa rehas ang isang street level individual. Matapos makumpitkahan ng 483,480 piso halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation ng Las Piñas City Police Station sa lungsod ng Las Piñas. Ang suspect ay kinilalang si alias Bossing, 29 anyos. Ikinasa patibong sa Gatchalian Drive, Barangay Manuyo 2 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Fermin Armendares, hepe ng pulisya sa Las Piñas. Na-recover sa suspect ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na more or less 71 grams. Naharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165. Ayon kay SPD Director Brigadier General Glenn Oliver Cinco, magpapatuloy ang kanilang pinagting at legal na operasyon ng SPD laban sa illegal drugs, mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Aresto 7, Nojikakas, DZRH, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala naman, bilang daw po ng mga nagkasakit ng leptospirosis at dengue sa Valenzuela, abay, bumaba daw po ngayong buwan. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin? Tama na kay Ray sa inilabas na surveillance data ng Valenzuela City Health Office, kinumpirma mula sa tanggapan ni Dr. Anthony Cu, ang City Health Chief, na bumaba umanong bilang ng mga nagkasakit ng leptospirosis at dengue ngayong August 2026 kumpara noong nakarang taon. Sa tala ng City Health, nasa 42 kaso ng leptospirosis o bumaba ng 46% ang biktima, habang 3 naman ang naitalang namatay. Nasa 463 naman ang biktima ng dengue at 5 ang namatay, kung saan ay 59% ang pagbaba nito. Tiniyak naman ni Mayor Wes Gatchalian na mayroon silang sapat na supply ng Dextromethorphan sa lahat ng kanilang mga health center sa lungsod. Nakatulong umano ng malaki ang patuloy na paglilinis sa mga kanal at bawat mga barangay sa ilalim pa rin ng Oplan Linis Ganda Task Force na linisan na pinapairal ng NGOs. Payo ng NGOs na agad magtungo sa mga health center dahil libre umano ang mga gamot sa health center. Aris 23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Magsasaka binaril patay sa may Tabuk City, Kalinga. Samantala, college student patay naman sa aksidente sa motorsiklo sa Burgos, Pangasinan. Higit naman sa kalahating milyong pisong halaga ng droga nakumpiska raw po sa isang bypass sa Abukay, Bataan. First parliamentary elections debate ginaganap sa Cotabato City. 13 regional political parties ang lumahok. Top 1 wanted person ng Mayorga Leyte na may kasong qualified rape arestado sa Calbayog, Samar. At barangay officials ng Linubayan, Tigbawan, Iloilo, mag-resign bilang protesta sa mabahong poultry sa kanilang lugar. Samantala naman, BJMP Region 8 nagdeklara daw po ng zero tolerance kontra illegal drugs. Pilipinas ang oras, alas 2:38. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira.
Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. The better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ranchada Provincia. Rapido Hataw Balita. Sa ating mga balita mula po sa mga probinsya, isa daw hong magsasaka binaril. Patay sa may Tabuk City, Kalinga. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy.
Binaril at napatay ng 30 anyos na magsasaka ang kainuman nitong magsasaka matapos ang mainitang pagtatalo sa barangay Bagong Bayan, Tabuk City, Kalinga. Ang suspect ay nakatira sa sitio Banagan Upper, barangay Bagong Bayan, Tabuk City, samantalang 31 anyos na biktima ay nakatira rin sa barangay Bagong Bayan. Nangyari insidente dakong alas 3 na madaling araw noong August 25 habang nagiinuman ang dalawang magsasaka sa barangay Bagong Bayan nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Hindi umano nakapagtimpi ang suspect at binaril gamit ang isang M16 rifle ang biktima na nagresulta sa agad nitong pagkamatay. Tumakas ang suspect katapos ng pamamaril. Agad na nagresponde ang mga personnel ng Tabuk City Police Station sa pinangyarihan ng insidente at nadat ng nakahandusay ang biktima na may tama ng baril sa ulo at kanang braso. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala ng M16 rifle. Naglunsad ang pursuit operation ang mga pulis at nahuli ang suspect. Nihanda na ang kasong sasampalaban sa suspect na murder at illegal possession of firearm. Ito sa Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. College student patay sa aksidente sa motorsiklo sa Burgos, Pangasinan na Freddy Fajardo. Ibalita mo yan, Freddy. Patay ang isang 18 anyos na binata college student matapos maaksidente habang sakay ng motorsiklo sa Burgos, Pangasinan. Batay sa ulat ni Burgos OIC Chief of Police Captain Nobin Kitalig, naginap ang aksidente pasado alas 7 ng umaga sa National Highway sa barangay Dunmachas ng nabanggit na bayan. Nabatid na binabaltas ng biktimang nasabing kalsada patungong silangan ng pagsapit sa kurbadang bahagi ng daan ay nawalan nito ng kontrol sa manobela dahilan ng pagbangga nito sa poste ng ilaw at sa lakas ng impact ito milapon pa ito sa palayan. Dugo ang itinakbo ng MDRRMO ang biktima sa Dasol Community Hospital, ngunit idiniklara ng dead on arrival ng attending physician. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, maraming salamat Freddy. Samantala, higit na po sa kalahati milyong pisong halaga ng illegal drugs nakumpiska sa isang bypass operation sa Abukay, Bataan. Report mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Pinuri at pinasalamatan ni Police Major John Ray Cutab, hepe ng Abukay PNP, ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit SDEU matapos maaresto ng kanyang mga tauhan ang magjowas isang bypass operation sa Barangay Gabon nitong Agosto 26 kagabi. Nakumpiska sa mga suspect at tinatayang 80 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 544,000 pesos ayon sa hepe. Saludo siya sa dedikasyon at maingat na pagkilos ng kanyang mga operatiba na muling nagpakita ng kanilang matatag na paninindigan laban sa illegal na droga. Samantala, lumitaw sa inisyal na impormasyon, ikalawang beses nang nasasangkot sa kaso ng droga ang magjowa ng mga sospek. 2 buwan pa lamang umanong nakakalaya ang lalaki na dating nasangkot sa kaso ng droga sa Taytay, Rizal, habang ang babae naman ay 5 buwan pa lamang umanong nakikisama sa lalaki matapos silang magkakilala sa loob din mismo habang sila'y kapwa bilanggo. Naharap ngayon ang magjowa sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, first parliamentary elections debate ginaganap sa Cotabato City. 13 regional political parties ang kalahok. RH number 19, June Di Makutak. Paring June. Parang Romel, parang Ray, isang makasaysayang debate ang nagaganap ngayong hapon dito sa Cotabato City. Ang debate ay tumatalakay sa mga prinsipyo at iba't ibang isyong may kaugnayan sa pamumuhay ng bawat Bangsamoro sa ilalim ng pamamahala ng BARM na ngayon ay haharap sa First Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong September 14, 2026. Sa panayam ng DZRH kay MP Attorney Gibbs Narimbo, pinasasalamatan nito ang mga institusyong nasa likod ng aktibidad na gamit ang iba't ibang platforms na magiging daan na mas makilala pa at may hatid ang mga tamang impormasyon sa mga botante bilang gabay sa pagpili sa kung sino ang mga karapat-dapat na political parties o individual candidates ang nararapat at may kakayahan at talino na magiging representante ng bawat Bangsamoro sa panibagong Bangsamoro Parliament.
Mayroong 13 regional political parties na nangako mag-participate sa naturang election na debate na gaganapin o ginaganap sa campus ng Notre Dame University dito sa Cotabato City. Kabilang sa mga lalahok na debaters o kalahok ay mula sa Bangsamoro Federalist Party o itong BFP, represented by Member of Parliament Attorney Nagibs Narimbo, Bangsamoro Party o BAPA with Attorney Omaria Sersema, Abot Party with Imran Muhammad, Best Party with Attorney Al Rashid Balt, BGC Amir Mawalil, Isama Abdul Hossein Kashim, Mahardika with Nur Aini Tanlin Miswari, Moro Apo with Attorney Najib Taib, Mushawara with Dr. Alpikre Bashir, PBB Engineer Adi Unsi, Pro Bangsamoro Party with Engineer Don Mustafa Arbison Loong, Raayat Democratic Party with Attorney Jose Lorena at UBJP with Attorney Elijah Dumama Alba. Ang naturang aktibidad ay pinamunuan ng Institute for Autonomy and Governance at ng Notre Dame University. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, June. Samantala naman, top 1 wanted person ng Mayorga Leyte na may kasong qualified rape. Arestado daw po sa may Calbayog, Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Sa joint operation ng otoridad na nakip dito sa Calbayog City sa Samar, itinuturing na top 1 municipal most wanted person ng Mayorga Leyte na nasasangkot sa kasong qualified rape of a minor. Tarakip ito sa pinagtinang kampanya ng otoridad laban sa mga wanted person matapos ang isang manhunt operation na naganap sa Barangay Libertad o Quezon District, Calbayog City sa Samar kahapon Agosto 26. Kinilala ang naarestong akusado na si Alex Tony, 50 taong gulang, residente ng Barangay Luna, Mayorga Leyte na nahaharap sa nasabing kaso. Kasama sa mga umaritso sa nasabing wanted, ang First Samar Provincial Mobile First Company, Mayorga Police, Calbayog Police, 804th Maneuver Company Regional Mobile First Battalion. Ang operasyon ayon sa ulat ng PNP bahagi ito ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO. Naragip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest at walang inirekomendang piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Samantala, tiniyak ng PNP na hindi hinahayaan na manatiling malaya ang mga taong may kinakaharap na kaso at mayroong warrant of arrest. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at tamang impormasyon, ayon sa PNP, patuloy na tutugisin ang mga wanted persons at ipapatupad ang warrant alinsunod sa batas. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Barangay officials ng Linubayan, Tagbawan, Iloilo, magbitiw sa pwesto bilang protesta sa mabahong poultry sa kanilang lugar. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Joe. Nag-file ng resignation letter sa opisina ng Mayor, Municipal Local Government Operations Office at Liga ng mga Barangay sa Bayan ng Tigbawan ang lahat ng barangay officials ng Linubayan. Ayon kay Barangay Chairman Rene Tanyo, nag-ugat ang kanilang irrevocable resignation dahil sa mabahong poultry na mahigit 1 taon nang inirereklamo ng mga residente. Sinabi niya na matagal na ang kanilang plano na mag-resign pero ngayon lang na-materialize. Hunyo ng nagdaang taon nang inilapit ng mga barangay officials ang problema sa kanilang alkalde at agad naman na nag-inspeksyon ang mga personnel ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa inireklamong poultry. Pero batay sa kanilang findings, minimal lang ang problema. Para naman kay Kapitan Tanyo, binaliwala lang ng kanilang mayor ang reklamo at ang masakit pa niya na sila pa ang sinampahan ng kaso na may-ari ng poultry at wala man lang nagawa ang LGU. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na mabigyan ng solusyon ng problema na nakakaapekto na sa kalusugan ng mga residente, parang sila pa niya ang sinisisi ng LGU. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jocelyn. Samantala, BJMP Region 8 nagdeklarado po ng zero tolerance kontra illegal drugs. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Nagpahayag ng zero tolerance policy laban sa illegal na droga at anumang uri ng misconduct ang Bureau of Jail Management and Penology BJMP sa Eastern Visayas. Ito'y matapos maaresto ang isang personnel na nakatalaga sa Ormoc City Jail, male dormitory na umano'y nakitang may dalang isang plastic sachet ng shabu. Tinatayang 2.34 gramo ang bigat ang nakuhang substance. Ayon sa BJMP Region 8, isa sa ilalim na sa kaukulang legal at administrative
administrative processes ang insidente. Binigyan diin ni Jill Senior Superintendent Trel Sunon, Regional Director ng BGMP sa Eastern Visayas na walang lugar sa kanilang organisasyon ang illegal na druga at anumang gawaing lumalabag sa batas at mga patakaran ng Bureau. Sinabi ng BGMP na harap sa kakulang legal at administrative sanctions ang sinumang mapatunayang lumabag anuman ang ranggo o posisyon. Tiniyak ng ahensya ang pagpatuloy ng investigasyon habang ginagalang ang due process at patas na proseso ng batas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Metro Manila ngayon. At sa ating Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Romel, nakikitabi ating mga motorista, umarangkada na ang gagawing drainage improvement sa kahabaan ng Marcos Highway, partikular sa Pasig Marikina Cainta section. Ayon sa NMDA, kabilang dito ang pagtatayo ng interceptor pipeline na may haba na 3.7 kilometers sa nasabing kalsada na may kapasidad namang hanggang sa 11 cubic meters per second na storm water. Nagsimula ang proyekto nito pang Agosto 24 at inaasahang matatapos sa loob ng hanggang 330 calendar days o hanggang sa July 2027. Kaugnay nito, asahan na ang pagbagal ang daloy ng sa bahagi ng Pasig patungo sa Marikina, Cainta at Antipolo sa Rizal. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin na ang kanilang mga biyahe at dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Tiniyak din ng NMDA na makikipagtulungan sila sa mga lokal na pamahalaan para sa pagmamando ng trapiko at maibsan ng epekto nito sa mga motorista at mga commuter. Sa iba pang balitang nakakaranas naman ng service interruption ng ilang bahagi ng Taguig at Quezon City dahil naman ito sa gagawing maintenance activity ng Manila Water simula mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa abiso, kabilang sa mga apektado ang Central Signal at pinagsama sa Taguig City at paligid naman ng Maginhawa Street at Quezon Avenue, Barangay West Triangle sa Quezon City. Inaasahan namang tatagal ng hanggang 6 na oras ang nasabing pagkukumpuni ng Manila Water. Para naman sa ating ulat panahon, mayroon tayong binabantayang low pressure area sa loob ng Shipping Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 910 kilometro mula yan sa silangan ng extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan, ito ay mayroong medium chance na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang epekto sa panahon natin sa bansa. At dito sa panig ng Metro Manila, wala rin tayong nakataas na thunderstorm advisory. Pero sinabi ng Pag-asa na pagsapit ng araw ng Biyernes, ay posible na nitong palakasin ng hanging habagat na siya naman magdadala ng mga pag-ulan dito sa Luzon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Magandang hapon muna kay Apo Els Bartolome, ha? Manipurita Tarlac, Apo, ha? Saka si dating PNP Chief General Nick Bartolome. At saka yung number 2 man ng PNP. Ay, si General Bernard Banac, sir. Magandang hapon. And of course, kung may number 2, mayroong number 1. Siyempre. Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. And of course, ang kabuang persa po ng Armed Forces of the Philippines sa panguna po ni General Navarrete. Ayan. And yung mga kasunduan natin, mga nakabantay sa West Philippine Sea, Philippine Navy at Philippine Coast Guard, naku, bantay lang po kayo dyan, ha? Ipaglaban natin, i-depensa ang ating soberenya. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Mr. Inabit. Maraming salamat doon sa ating mga classmate mula sa PUP at maging sa UDM, ha? At sa UST. Yan. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Simayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras 2 minutes bago sumapit ng alas 3 ng hapon. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.